Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng San Miguel Beermen kontra sa Barangay. Tambako lang kupunan ng Barangay Gene Kings against sa San Miguel Beermen. 49 points na tumataginting lang naman ang lamang ng SMB kontra sa Barangay. At dito sa game na to mga ropa, na break na ni Super Mario ang record ni Jimmy Alapag sa most 3 points made sa PBA. Ano nga ba ang nangyari sa kupunan ng Gene Kings? Bakit natambakan sila ng 49 points? Ito ang full analysis at breakdown. Simulan na natin. Okay, game. First quarter mga ropa, na-hit agad ni Scotty Thompson ang 3-pointer. Matchup dito ng Barangay at SMB. Marcio Lassiter ang bumabantay kay Justin Brownlee, Junmar Fajardo kay Japet Aguilar, CJ Perez kay Scotty Thompson. At sa possession na to mga ropa, man-to-man defense ang gamit ng SMB. Yun nga lang, mas aggressive yung pag-help nila sa man-to-man defense at ang bilis din ng rotation nila pag na-kick out na yung bola sa 3-pointer, katulad ng ginawa dito ni CJ Perez. Ang bilis ni CJ Perez dyan mga ropa, kung kaya't medyo nahabol pa niya dyan yung tira ni Scotty Thompson. Pero still, basket is good para kay Scotty. Sa kabilang banda naman mga ropa, tatlong 3-pointer na lang ang kailangan ni Marcio Lassiter dito para ma-break ang record ni Jimmy Alapag. At dito sa play na to, simpleng-simple lang mga ropa, hindi na pinahirapan ni Super Mario. Screen lang ang ginawa dito ni JMF at nag-switch ang defense dito ni Japet Aguilar. Ang problema nga lang mga ropa, medyo nag-drop defense dito si Japet Aguilar. At mahirap gawin ang drop defense kontra sa isang Marcio Lassiter. Lethal 3-point shooter ang tao na to eh. Kung kaya tinirahan ni Marcio Lassiter dyan si Japet Aguilar, easy 3-pointer para kay Marcio, basket is good. Pag-usapan naman natin yung matchup dito ng Barangay Gene Kings kontra sa SMB. Ang bantayan dyan ni Stephen Holt ay syempre yung import na si Jordan Adams, Maverick Amnisi against kay Marcio Lassiter, Japet Aguilar against kay JMF, at ang bumabantay kay CJ Perez dyan ay si Justin Brownlee. Dito mga ropa, nagtataka ako sa ginawang defense si Japet Aguilar. Umabante siya against kay Junmar Fajardo, pero tingin ko kaya niya ginawa to is para ma-prevent ang pasa sa loob at ang post move ni Junmar Fajardo against sa kanya. Kasi kung nakagantong position mga ropa, mahirapan si Marcio Lassiter na ipasa ang bola over the head kay JMF. At hindi naman napasa ni Marcio Lassiter kay Junmar Fajardo dyan yung bola. Yun nga lang, yung import na si Jordan Adams is kabisadong kabisado na din yung kanyang mga players, kaya tumakbo siya dyan dito sa may gitna at naintindihan niya yung ginagawang defense dito ni Japet Aguilar. Kung kaya't yung naging takbo niya dito is malaking tulong ay Junmar Fajardo para makuha ang easy 2 points. At sunod mga ropa, maagang collapse sa defense ng Barangay Nebra. Siguro dahil napakaraming threat talaga sa players ng SMB, kung kaya't ang help defense sila ay nagkakagulo. Ito ang mahirap sa kubunan ng SMB mga ropa pag sila ang kalaban. Ilang pagkakamali lang, maaga nilang naikakapitalize ito dahil nga sa galing ng kanilang mga players. Matchup ni JB32 against si Marcio Lassiter. Kayang-kaya ni Justin Brownlee ang depensa ni Marcio Lassiter mga ropa. Nung nakaraang game, naka 51 points si Justin Brownlee against sa SMB. At usually si Jordan Adams sa bumabantay dito kay Justin Brownlee. Pero this time mga ropa, ito ang ginawang adjustment ng SMB. Hindi na nila pinabantayan kay Jordan Adams itong si JB at instead si Marcio Lassiter ang kanilang binitawan para depensahan itong si Justin Brownlee. Actually mga ropa, no match talaga ang defense si Marcio Lassiter kay JB. Bukod kasi sa defense si Marcio Lassiter na in-adjust nila, kapag hawak ng bola itong si Justin Brownlee, yung help defense na ginagawa ng SMB ay nakatuon sa kanya. Pansin ko si CJ Perez nakabang agad dito kay JB, kaya ang ginawa ni Justin Brownlee, nilabas niya muna yung bola and then ibinalik din naman ni Scotty Thompson. Ipinagbag lang nila dito yung depensa ni CJ Perez para mag 1-on-1 yung offense kay JB against kay Marcio. Easy 2 points para kay JB 32. Sa mga early minutes ng laro, hindi talaga commendable ang ginagawang defense dito ng Barangay. Dito transition defense, open 3 points si Marcio Lassiter, basket is good. Teka, in the first place, sino ang bumabantay kay Marcio Lassiter? Si Maverick Amnisi. Nasa transition defense na to ay nasa paint, na kung saan dapat si Marcio Lassiter ang kanyang binabantayan or dinidigitan. Aware si Scotty Thompson sa nangyayari dito at tumuro na siya dito kay Marcio Lassiter kung mapapansin nyo. Alangan nilang talaga ang pwesto dito ni Maverick. At ang isa pa si JMF on the way sa baba. Si Japet Aguilar ay nahuhuli din kay JMF. Kaya't hindi na rin nakatulong dyan si Maverick Amnisi dahil magiging open si Junmar Fajardo dito sa ilalim. Kaya ang resulta niyan, transition 3-pointer para kay Super Mario. At sa senaryo na to mga ropa, isang 3-pointer na lang ang kailangan ni Mario upang i-break ang record ni Jimmy Alapag sa most 3-pointers made in the PBA. At nagawa ito ni Super Mario sa transition 3-pointer. Officially
dahil sa 3-pointer na ito mga ropa, si Marcio Lassiter na ang number 1 sa PBA in the most 3 points made PBA history para kay Lassiter. Actually mga ropa, sa play na ito, well defended naman si Super Marcio. Yun nga lang talagang nag-iinit ang player na si Lassiter. Sa moment kasi na yan, kung naglalaro kayo ng basketball mga ropa, feel na feel niya na kahit anong tira niya papasok. Yun bang tipong kahit anong bato o tira mo, feeling mo hindi ka nagmimintis. Yan ang nafe-feel dyan ni Super Marcio. Sunod-sunod na 3 points ba naman ang kanya nagawa. At pagkatapos niyan mga ropa, another transition 3-pointer na naman ang binitawan ni Marcio Lassiter. This time with the help naman of Chris Ross. Binaba ni Chris Ross dito yung bola at sinalubong niya agad yung depensa ni Justin Brownlee. Trailing o sumusunod si Marcio Lassiter dyan kay Chris Ross. Instant screen na nangyari. Open na open again si Marcio Lassiter sa 3-pointer. Grabe ang init ni Marcio Lassiter, tila hindi nagmimintis. Basket is good para kay Marcio, no problem. Bumawi naman si Japet Aguilar ng kanyang mid-range 2-pointer at sinagot naman niya ni CJ Perez agad-agaran ng kanyang pagkalayo-layong 4-pointer. Basket is good para kay CJ. Bago matapos ang first quarter, nagpabaon si RJ Barrientos ng kanyang teardrops 2 points at nakakuha na napakagandang pick and roll si Justin Brownlee at si Japet Aguilar. Tapos ang first quarter sa score na 37-13, magang-maga agad ang alamangan ng SMB. Second quarter mga ropa, FYI, 16 points lang ang in-score ni Justin Brownlee sa buong laro. At ito ang dahilan doon mga ropa. Napakahigpit ng depensa ng SMB against kay Justin Brownlee. Napakaganda ng adjustment na kanilang ginawa from the previous game. Sabi ko nga 51 points ang in-score ni Justin Brownlee noong nakaraang game nila at usually sa mga 51 points na yon, ang import na si Jordan Adams sa bumabantay. Kaya nga pinaltan si Jordan Adams mga ropa kasi hindi raw makasabay sa defense against kay Justin Brownlee. Pero dito pambihirang adjustment ang ginawa dito ni Coach Jorge Gallen dahil laging may help defense na pinapadala against kay Justin Brownlee. At the same time nga kahit may help defense na pinapadala kay Justin Brownlee, ang ganda ng rotation ng defense ng SMB pag na-kick out na ni Justin yung bola sa kanyang mga kampi. Ito ang dahilan kung bakit ang baba ng scoring production ng Barangay Ginebra. This time nakakuha naman ng 3-pointer si RJ Abarientos. Tapos dito mga ropa, yung signature high screen play ng Barangay Ginebra ay ginamit para kay Stephen Holt. Nakaangat na dito si Japet Aguilar para mag-set ng high screen. Dalawang players ang nakuha ng screen dito ni Japet, si Jericho Cruz at si Vic Manuel. Open 3-pointer para kay Stephen Holt, basket is good. Sinundan pa yan ang 3-pointer again ni Scottie Thompson. Sa kabilang banda, mapapashit ka na lang talaga kay Junmar Pajardo. Pati si Junmar Pajardo nakisali na rin sa 3-point shootout ng game. Sabi nga dun sa isang pabirong comment, hinahabol daw ni Junmar Pajardo ang number 1 spot ni Marcio Lassiter sa 3 points made. 1,200 3-pointers na lang daw ang kailangan ni Junmar para mag number 1 sa 3-pointer. Sa pagkakataong to mga ropa, dahil lobong-lobo na ang kalamangan ng SMB, napansin ko na parang ang lamyana ng depensa ng Barangay Ginebra. Nakakuha ng another 3-pointer si Don Troliano. Sinagot naman yan ang never say die attitude ni Scottie Thompson. Another 3 points for him. Basket is good. Salaksak to the basket ni Marcio Lassiter. Yun nga lang mintes. Pero nakuha niya din ang rebound at easy pass para kay Junmar Pajardo. Easy 2 points para kay JMF. No problem. 66-31 natapos ang score sa talaan. Lamang na ng 35 points ang SMB. At dito mga ropa, napakagandang play ang sinet up ng San Miguel Beermen. Penetration ni CJ Perez. Nakita yan ni Justin Brownlee kaya nag-help defense siya para mapigilan ang pagsalaksak ni CJ. Pero hindi napansin dyan ni Justin Brownlee nakaset na ng screen si Jordan Adams dito at open na si Chris Ross sa 3-pointer. Pinasa lang ni CJ Perez dyan yung bola kay Chris Ross. Open man na sa 3 points. Basket is good para kay Chris Ross. Nakakuha pa si CJ Perez dito ng fast break 2 points. Panisan depensa ni Stephen Holt. Para sa akin mga ropa, ang laking impact ng ginagawa ni CJ Perez. Mapa defense man or offense. Napakapulido ng galawan niya sa point guard. At the same time, napansin ko kay CJ Perez ang kanyang strength ay yung kanyang explosiveness at kanyang bilis. Sa ganito kasi mga ropa, nape-penetrate niya yung depensa, magaling pang pumasa tong si CJ Perez. Tingin ko sa game na to, hindi kayang maka-keep up o makasabay ng Barangay Ginebra sa pace na nilalaro ni CJ Perez. Isang malaking factor din yun mga ropa. Umiscore naman si Scottie Thompson na magkakasunod na dalawang 2 points. Layup against kay JMF at sumunod ay open layup naman sa fast break. Nakascore din si Justin Brownlee galing sa pasa ni Scottie Thompson. At another 2 points para i-cut ang lead ng SMB into 38 points na lang. At another 1 CJ Perez again mga ropa, mid-range jumper. Sinundan pa niya ng penetration against sa depensa ng Barangay Ginebra. Nakita niya na open dyan sa Super Marcio. Easy 3 points para kay Marcio Lassiter. Tapos ang third quarter, 96-58 ang score. 38 points ang alamangan ng San Miguel.
At fourth quarter mga ropa, pinasok na ang favorite ng mga fans. Kitty Menes pinasok na sa game. Nung moment na yan, sigawan na ang mga tao sa arena. Binusog agad ni Kitty Menes ng highlight sa mga tao sa loob. Napakagandang kick out pass ang binasa kay Kitty Menes dyan at alam niya ang kaya niyang kumake dito. What a fake para kay Kitty Menes at sinalaksak niya na dyan ang depensa ng Ginebra. At grabe ang ginawa ni Kitty Menes dito. Deep si do layup. Parang nasa 2K lang mga ropa. Basket is good para kay Kitty Menes. At dito mga ropa, facilitator mode naman si Kit. Penetration sa depensa ng Ginebra at kick out pass para sa kanyang kakampi. Akala ko lalagpas pa dyan yung pase. Pero all is well para sa pasa ni Kitty Menes. Basket is good. 1 assist na para kay Kit. At bago matapos ang game, nagpakawala pa si Kitty Menes ng napakalayong 4-point shot. Ito ang first 4-point shot sa karir ni Kitty Menes. Sa uli natapos ang game sa score na 131-82. 6 points para kay Kitty Menes. Tambakol naman ang 48 points ang Barangay Nebra. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game na to? Sabi nung iba, sagip ka pamilya daw ang nangyari nung first game kaya tinambakan na ng SMB. Ngayong second game, medyo pahiya talaga ako po na ng Barangay dito. 48 points ba naman ang kalamangan? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.